Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon po araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB page, sa yung ating live streaming. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At marami pa rin po sa atin ngayon ang naglilinis ng kanilang mga bahay dahil po doon sa nangyaring malaking pagbaha, dala po ng Bagyong Karina at ng Habagat. Kaya sana medyo okay na yung ating mga kababayan at nakapaglinis na. Anyway, sa kabuuan po na ating programa, makasama po natin sa unang bahagi ang mula sa Department of Transportation o DOTR, ang Executive Assistant to the Secretary, si Mr. Johnny Gesmundo. Sa ikalawang bahagi naman, syempre makasama naman natin yung ating mga kaibigan mula sa Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC, si Attorney Nancy Germay Cajes. Naku, pag-uusapan natin yung mga rights at recourse ng mga mamimili natin kapag nag-fail na mabayaran yung kanilang mga installment. Sa kabuuan po yan ang ating programa ngayong araw na ito. Pero bago po yun, meron po tayo ditong isang pahatid. Ang RP1 o RP1 Management deeply regrets the use of ABS-CBN video reported by Mr. Johnson Manabat as streamed in our RP1 Facebook page and over PTV4 Digibox channel without acknowledging its owner, ABS-CBN, last July 26 at around 11:53 in the morning. With our apologies, we assure that this incident will not happen again. Ayan, pasensya na po at minsan talaga may mga ganong insidente. Anyway, meron na tayong 5 minuto makalipas ang alas 9 at live dito sa ating studio ang ating unang panauhin. Yan, ready na rin si Mr. Johnny Gesmundo, Executive Assistant to the Transportation Secretary. Magandang umaga, Sir Johnny. Magandang umaga, Ayan, Ben. sandali lang Nasaan ang ayan? Ulit na. Hello. Ayan, okay na ako. Bakit parang hindi ko marinig dito? Parang, si Ben ang may parang, problema. parang hindi ko marinig siya dun sa aking Anyway, so, Mr. Johnny, unang-una natin muna pag-uusapan. Alam ko maraming pwedeng pag-usapan ngayong araw tungkol dito sa mga natin, sa mga transportasyon natin dito sa Pilipinas. In fact, nitong nakaraang pagbaha, marami ang mga na-stranded natin mga kababayan dahil syempre wala nga masakyan ng mga transportasyon dahil nga dito sa nangyaring pagbaha. Pero isa sa mga nakita natin, Sir Johnny, yung
nabasa natin na pinag-aaralan ng DOTR na maglagay ng cable car system. Ito daw yung magkoconnect dun sa nakaplano na MRT4 station dito sa Taytay Rizal. Papunta ito ng Antipolo City. So, paano ba yung gagawin dyan? Bakit natin naisip ito? Feasible ba yan? Oh, yes. Ngayon lang namin, about 2-3 weeks ago lang namin na hindi naman in-announce, kundi isinama sa mga ipinahayag na upcoming mga sa maraming mga projects ng DOTR. Actually, hindi naman yan ang kauna-unahan eh. Actually, in advanced stage of preparation na yung cable car sa Camp John Hay. Ang cable car ay inilalagay sa mga bulubunduking lugar. Itong nabanggit mong cable car mula Taytay Antipolo, it will serve as feeder sa MRT4. Ang MRT4 ay ang Taytay patungo ng Ortigas. Okay. Originally, yan ay supposed to be dudugtong sa LRT2. Okay. Pagka kasi diniretso mo yung Ortigas, diretso hanggang Green Hills, hanggang San Juan, etc. Oo. Tutumbok yan hanggang may Gilmore. Tutumbok yan ng LRT2 pero mukhang maraming problemang right of way dyan. Aha. Kaya itinigil na hanggang EDSA. Ortigas, EDSA, ang MRT4. Okay. Ngayon, alam naman natin maraming... So, Ortigas EDSA, hanggang dun lang yung MRT4? Yes. Okay. Ang progress niyan is malapit ng masimulan ng actual dahil yung mga preparatory stages saan kukuha ng pagpondo, tapos na ba ang feasibility study, na-aprobahan na ba ng NEDA, etc. Maraming pagdadaan yan. So, malapit na mag-umpisa ang actual construction. At isa sa mga feeder o magdadala ng pasahero dyan na manggagaling Antipolo is itong ang isang cable car system. Okay. Pero yan ay nasa feasibility study pa lang. Okay. Itong sinasabi naming cable car na mas advanced ang preparation is dito sa Camp John Hay na Japan. Meron na meron nang gagawa. From Japan. May pondo na. Okay. At ito ang parang study. So, testing. So, gagawa sila ng isang rail system sa Baguio, specifically sa Camp John Hay. Pagka yan ay naging okay, alam naman ng Baguio, napakalawak at mga bulubundukin, kaya ideal para sa mga cable car. Ngayon, kung ano man, hindi ko pa masabi sa'yo hanggang ang ginagawa pa lang yung feasibility study. Gaano kataas yan, ilang istasyon, ilan ang kayang isakay. Yes, oo. Wala pa yan lahat. Kaya nga for feasibility study pa. So, yun dun sa kunwari naisip natin at pinaplano natin na cable car system yung gawin natin dito. Wala pa sa plano natin kung ilan yung mga pwedeng isakay, yung mga possible na mga pwedeng gawin para doon sa system. Ganito na lang, bibigyan kita ng pasilip, patikim. Yung binabanggit mong sa Antipolo Taytay, wala pa. Kasi nga, pinag-uusapan pa lang at uumpisahan pa lang ang feasibility study. Pero dito sa Camp John Hay ay meron ng actual na mga kontratista from Japan. Okay, ang sinasabi ng kontratista, ito ay, ang sabi nila, ang tawag dito ay self-driving cable car system. Ikaw ang magdidikta kung saan ka liliko. Okay. So, maililiko mo yung iyong sinasakyan patungo sa gusto mong puntahan. So parang ano lang yan, sasabihin mo, parang, iliko mo ako sa ganyan. Ikaw ang magliliko. Yan. Anyway, basta't... Teka muna, ano bang kinonsider natin, Sir Johnny, para hindi ba pwede yung ituloy na lang yung MRT from Taytay? Hindi, ito pinag-uusapan natin yung Taytay. From Taytay to Antipolo, hindi ba pwedeng idiretso yun? Bakit natin naisip? Ano yung mga kinonsider natin? Cable car is para sa bulubundukin. Itong ating mga ordinary mga rail systems ng MRT, LRT,
pangpatag yan. So mahihirapan kung iaakyat natin yung rail line paakyat ng Antipolo o anumang bundok. Ngayon, mas madali yung kunyaring mapag-aralan natin yung gagawin sa Baguio. Tapos ililipat natin sa other bulubunduking areas such as Antipolo. Okay. Baka ma-adapt na natin So, doon. mauuna muna yung sa Baguio. Correct. Okay. So, after nung Baguio, kasi dun sa nabasa natin, sabi ni Undersecretary Batan ng DOTR, baka yun nga, may bidding by 2026. Ina-assume nila na yung feasibility study ay matatapos ang 2025. Ito yung sa Antipolo, ha? Hindi yung sa Baguio. Yes. Oo. So, by 2026, kung magkakaroon ng bidding ay magiging okay. So, meron ng mga contractor sa gagawa niyan. Yun nga, yung mga parang sinasabi nila impossible. Yung gumagawa din, tama ba, yung sa Baguio? Posible. Oo. Yung mga possibility, yes. binabanggit nila. Not necessarily because ang why so, because pagdating sa rail systems, ang Japan ang gusto nilang tulungan tayo gumawa nitong mga railway systems na to. Alam naman natin napaka-modern ang mga rail systems ng Japan. Doon sila nakatutok. Actually nga, meron ginagawa ang Japan International Cooperation Agency 30-year master railway plan para sa atin at gagamit nga tayo noong mga teknolohiya ng mga Hapon para maganda ang ating rail lines. So itong malamang na gagawa nitong cable car sa Antipolo ay ganun din yung hindi ko sinasabing yun din mismong kontratista na yun ang pipiliin, pero kung pauutangin tayo ng JICA ng Government of Japan ay they prefer na ang kontratista ay from Japan. From Japan din. Yes. Okay. So, sa tingin mo ba sa ngayon, although sabi nga natin, nagsasagawa pa nga o magsasagawa pa, kasi di ba parang mayroong pre-feasibility study pa ata na isasagawa bago yung totoong feasibility study, di ba? Yes. So, sa pre-feasibility, ano yung mga nandun? Kung ang pre-feasibility is paano ba natin gagawin yung feasibility study? Oo nga. So, ano yung mga nakalagay doon? Sino ang gagawa ng feasibility study? Okay. Magkano ibabayad natin sa kanya? Saan tayo kukuha ng pambayad sa kanya? Okay. Ano ang sasabihin natin doon sa gagawa ng feasibility study? So, yung general terms pa lang, ang manggagaling, let's say, sa proponent, kami, DOTR, gusto namin from yung mga pasahero ng Antipolo ay mabilis na makararating sa Taytay Station ng MRT4 at sila ang mag-feed ng mga pasahero. Something like that. Siguro, lagyan natin ng mga 12 stations o 10 stations. The general scope. Okay. And then... so, 10 to 12 stations yung iniisip? Not necessarily. Ngayon, basta bibigyan ng parameter kung ilang istasyon yan, gano'ng kahaba yan, saan ang dulo, ilang pasahero ang pwedeng isakay. The general terms na pwede namang mabago pagkatapos ng feasibility study. Kasi titingnan naman ng gagawa ng feasibility study, saan dadaan? The alignment. Kung dito dadaan, ilang bahay ang maapektuhan? Ilang right of way ang dapat bayaran? Yun ang kalalabasan ng feasibility study. Pag sinabi ng feasibility study, mahal ho, pag gagawin dito, gusto niyo bang humanap kami ng ibang linya? Okay. O itigil na natin dahil napakamahal? Okay. Ganun ang mga inaasahan natin sa feasibility study. Okay. So, yun yung sa pre-feasibility. Para maumpisahan ang feasibility study. Yes. Okay. Pero bakit sa mga lugar, sa lahat ng mga lugar, bakit naisip natin na, syempre bukod sa Baguio, alam din natin na may mga bundok din sa Baguio, no? Pero bakit sa Antipolo? Una, yun nga, tulad sinabi ko, kasi kailangan bulubundukin. Ewan ko kung naalala mo to, meron naging plano. Alam mo bang, napakaiksi lang, from Ayala to BGC. Cable car. Pinlano. Bakit natigil, na-drop? Nung nag-away ang Makati at Taguig, na yung proponent, it is not
proposed by government. It has an unsolicited proponent. I don't know kung Ayala or ano. Basta't nung nag-aaway na, the proponent dropped the proposal. Aha. Hindi na natuloy. Anyway, nandun yung plano. They looked at it at mukhang maganda naman. It is not a problem of, kasi kadalasan ang problem is financing. Saan tayo kukuha ng pera para implementation and the study. Pero this time, hindi. Politically. So, it was dropped. Ngayon, but the concept of a cable car persisted. So that even one senator proposed a cable car along EDSA. Okay. And ayun, so pinag-aralan, saan ba natin magandang lagyan ng isang cable car? Nauna na nga yung sa Baguio. What if maging successful ang paglalagay natin ng cable car sa Baguio? Why we can do it in Cebu, we can do it in Yes. Davao, maraming bulubunduking lugar din doon. Maski dito sa Luzon, marami rin, di ba? Yes. Kaya nga sabi ko, bakit Antipolo lang? Yeah, hindi. Yun nga, it starts with Baguio. Okay. We will learn our lessons kung anong dapat gawin pagka naitayo na yung Baguio, and then we will have a better way of implementing it in Antipolo and other areas, not just in Metro Manila. It is an exciting idea kung matranspose natin. Imagine ka lang, what if 10 years from now ay viable, feasible pala mag-EDSA cable car ka, na katulad nung sinasabi nung Japan na contractor na it can even be a self-driven cable car. There is an existing Sweden yata. Yung concept noong ginagamit ng Japan, that they might look at that concept from Sweden, a self-driving cable car. Oo. Kasi siguro, yun nga, no, nabasa din natin kasi yung parang, sabi ni Yusek Batan, kasi parang isa sa mga nakikita nila sa Antipolo City ay parang nagkakaroon ng marami ng economic activities, no? Yes. Sa bandang Antipolo. So Yes. parang nakakaano naman, parang nakakahinayang na walang connection from MRT Station 4 papuntang Antipolo. Yung kasi from Taytay to Antipolo, no? At saka, yun nga, sinasabi nila na mukhang dumadami na rin yung mga residente doon, yung mga tao, at syempre, pag dumadaming tao, nagkakaroon ng mga economic activities. So, aside from Antipolo, meron pa ba, syempre bukod doon sa Baguio, Antipolo, meron pa ba tayong mga tinitignan din na mga lugar na may possibility na magkaroon din ng mga ganitong system? Ang dami. Alam mo bang yung MRT line ay nasa number 11 na kami? Yung mga plano. Plano pa lang yan. So, merong MRT 4, meron tayong MRT 7, merong MRT 10, 11. Hindi ko na alam kung anong number na. One is dadaan ng from Marikina, starts with LRT to Santa Lucia Station, papunta ng Montalban, San Mateo, Montalban. So, isa yun. And then south, pag yung LRT1 Cavite extension ng LRT1 ay hanggang Niog, Cavite, pagkatapos ay didiretso yan ng Laguna de Bay. Let's go to the bigger line. Ito yung North-South Commuter Railway. So originally it is So itong North-South Commuter Railway na ito, mula saan ito papunta saan? okay, currently ginagawa na. Mabilisan nitong full blast na to from Clark. It will start at Clark Airport. Okay. At may depot, kumbaga yung garahe ng mga tren ay malapit doon sa airport. And it will go to Malolos, that is phase 1. So from Clark to Malolos? Yes, Yun yung marami phase pang one. Okay. maraming station in between. Okay. And then from Malolos to Tutuban. Okay. Dito na yan Tapos sa in between Manila. marami din mga Marami stasyon. yan. Okay. So And Malolos then to Tutuban. Tuban. Okay. And then Tutuban to Alabang. Okay. So dadaan dito sa the whole of Metro Manila. And then from Alabang to Calamba. Okay, ongoing lahat yan. Lahat yan tinitingnan namin yung mga advanced stations na. Meron pang mas malaki dyan. From Clark,
ay tutuloy yan ng Subic. Malapit na yan. Okay. So, pwede So yan. dudugtungan na naman. Yes. Okay. And that is to the west. West of Clark ay patungo ng Subic. Mhm. So, Pero ito ano ba to? Ongoing o nasa planning stage pa rin? planning pa lang. Alam mo, Okay. Ben, ito, lumang concept na yan. Okay. Pero again, this was dropped due to lack of funding. Mhm. Ito yung naging controversial na umatras ang government of China to fund the project. Anyway, so bubuhayin niya, naghahanap ngayon ng funding. Okay. So, it will be Subic, Clark, Malolos, Tutuban, Alabang, Calamba. Okay. And there's more. Mhm. From Calamba, it will go to Batangas Port. Mm. So, it will now be a Subic Port to Batangas Port. Oh. At hindi ito katang-isip na naisip kahapon. Mhm. This was part of the discussions, trilateral summit ni Presidente BBM, Mhm. Presidente Joe Biden, at ni Japanese Prime Minister Kishida. Mm. Pinag-usapan at napag-usapan yung tinatawag nilang the Luzon Corridor. Oh. Kung paano tutulungan makagawa noon. Mhm. Bakit? Because this is for freight, cargo. Mhm. Yung mga ibinabagsak from Clark, from Subic, pwede na makarating ng Metro Manila Hanggang via Batangas. the same from Batangas na ibinababa sa Batangas Aha. Port, pwedeng makarating ng Metro Manila via train. Okay. And what is its impact? Mas murang ibiyahe ng tren kesa sa container van ng truck. Oh. Mumura ang bilihin. Okay. Yung unang Okay. nakikita naming final effect pag Mhm. nabuo itong rail line na to for cargo. Oh, okay. So ito for cargo lang talaga. And the line is combination of pasahero Okay, at cargo. passenger and cargo. Pero malaking tulong ito sa mga kargamentong Mm-mm. bumababa ng Subic at bumababa ng Mhm. Batangas. Oho. Tapos dun sa mga bawat station ay pwede na nating ibaba yung Oh, mga yes. cargo na yon. Oh yes. Okay, so exciting pala no itong North-South ano ba tama ba? North-South North-South Commuter Commuter Railway. Yes. Oo, exciting din pala yan ano. So dun sa pag-uusap ng ating pangulo at saka ni President Biden at ni Kishida. Kishida. So ano ang meron bang timeline? Meron bang mga nabanggit, yung mga logistics Wala pa. para matulungan sa pagpapagawa nito, sa pag-uumpisa? Anyway, wala pang timeline. Anyway, the trilateral meeting, what was achieved in the trilateral meeting is it is now in the radar of Philippine government gagawa ng ganitong project. So magtutulungan na ngayon ng Amerika saan pwedeng tumulong ang Amerika. The technical aspect will come from Japan kung paano ang line o alignment. Pilipinas naman na magsasabi, gusto namin dumaan dito sa Calamba, dumaan dito sa Tutuban, etc. Yung mga alignment na yan. So, baka kumuha ng funding from, dahil napakaraming pinagkukuhanan ng funding ang DOTR, nandiyan ng World Bank, nandiyan ng Asian Development Bank, at ilan pang tinatawag na official development assistance funds ng iba't ibang mga gobyerno. So, pwedeng matuloy yan makakakita tayo ng mga balita on the progress of this Luzon Corridor. Yan, Teka muna, Ben, hindi pa tapos yung aking dyan sa NSCR. So, from Clark, sinabi ko sa iyo, going to the west, it is Subic. Mhm. From Clark, didiretso ng norte, going to Lawag. Oh, That's sa called- airport. That's called the North Long Haul. Oh. And then okay. it goes to the east, Aha. to Cagayan, Mhm. via Nueva Ecija, Cabanatuan. Mhm. So ito yung mga tina-target. Yeah, it is Okay. in the plans. Oo. At there's more. Mhm. From Calamba, hindi lang yan papunta ng Laguna de Bay or Batangas. It will go, kasi nasimulan na, yung pababa papunta ng Bicol. Okay. Meron na nga kasi ngayong Naga to Legazpi. Ngayon, i-revive yung lumang Bicol Express. Mhm. Ang tawag dito, South Long Haul. Mhm. Sa katunayan, kung napansin mo, ang lahat ng riles ng PNR mula Tutuban hanggang Alabang ay nabaklas o binabaklas at inilalagay doon sa south para nga buhayin
yung lumang hindi na maandar na Bicol Express. Okay. South Long Haul yan. Oh. So, yun yung kasalukuyan, nasa radar, Mhm. nasa plano. Okay. At marami pang pwedeng mangyari because doon sa hinihintay na 30-year Railway Master Plan saan Okay. pa pwedeng maglagay ng riles, Okay. including Mindanao. Oh. Meron nang nasa planong Siyempre, pag pinapakinggan natin yung mga plan na yan, parang exciting, di ba? Pero yun nga, siguro kung may mga nakikinig sa atin ngayon, ang unang tanong nila, sana magawa na yan, di ba? So sana, kailang kaya yan magiging okay, di ba? O, kaya siguro, pwede ba natin bigyan ng kunwari parang timeline yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, siguro mga ganitong panahon, kung sakaling matuloy ito, mga ganitong panahon baka pwede na natin gamitin. Ganito, ang pagkakalatag ng Secretary ngayon, si Secretary Bautista, lahat itong mga ina-announce namin ay hopefully ay matatapos before the end of the term of Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero marami dyan ang ilalatag na uumpisahan. Sa katunayan ay napakaraming mga projects na ang nakalagay sa time frame namin. It will take about 4 to 5 administrations to complete. Napakarami, hindi lang sa rails, sa airports. There are I think 27 airports na nakapila na pagandahin, i-expand at i-upgrade. Marami yan. Ang pagdadagdag ng barko ng Coast Guard, marami yan. Okay. So, meron kaming mga projects matatapos within the term of President Marcos. Ayun. Okay, so balikan nga natin yung cable car system sa Antipolo. So ano ba yung, sabi natin walang timeline, pero by 2028 bago matapos yung termino ng ating Pangulo, sa tingin ba natin Definitely. okay na tong cable system na Hindi, ito? ang sinasabi ko, yung cable system ng Antipolo. Antipolo at saka ng Baguio. Baguio, matatapos yun before 2028. Okay, so before Pero 2028. Okay. there's more. Kaya nga, Oo. if So it yung is- mga sinabi natin kanina, Sir Johnny, na mas marami pa na nakalinya, no, na naka-line up. Sabi mo after ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos, eh baka ma-extend pa to na ma-extend dahil nga ini-extend din natin yung mga stations, 'di ba? Yung mga Yes. pagpapagawa. Pero yun nga, bago tayo matapos, may nagtatanong kasi dito, yung halimbawa gagawa tayo ng cable car system na yan, gaano ba to ka-safe? Gaano ba to kaligtas? Kung sakali. tumingin na lang po kayo sa mga Japan Rail Lines kung hindi ba sila safe. Okay. Dahil mga Hapon po ang mag-iisip, gagawa at mag-de-design ng ating at inaasahan. Makikita nyo yan kung bago kayo nyo tanungin kung safe ang mga cable car, ay tanungin nyo pagka umaandar na itong mga ginagawang mga rail lines. Ang gumagawa po ay mga Hapon. Okay. So, at least, sinabi natin na safe yung ano na ito. Tsaka, sigurado, pag ginagawa na to, hindi lang yung sasakyan ng mga tao, di ba? Yung transportasyon o makakapagbigay ginhawa doon sa mga tao. Kundi, syempre, pag ginawa ito, may mga trabaho, di ba? Na Yes. maibibigay sa mga kababayan natin. So, mapapakinabangan lalo na ng mga residente, di ba? Doon sa Yes. lugar na yon. Yes. So, kaya natin to gustong pag-usapan dahil nga syempre medyo exciting nga, 'di ba? Kakaiba, tapos makakatulong sa maraming aspeto, 'di ba? Sa ating mga kababayan, bukod dun sa transportasyon. Anyway, Sir Johnny, wala na tayong masyadong oras. 30 minutes na pala yung pag-uusap natin Oo nga, ngayon. ano? Napakabilis na pala. Dalawang tanong pa lang. Oo. Pero sige, bago ka magpaalam, Sir Johnny, ano ba yung mga gusto mong ibigay na mensahe sa ating mga tagapakinig kaugnay dyan sa mga iba pang mga plano ng Department of Transportation? As a parting shot, ganito na lang, Ben, duman tayo sa calamity, bagyo, ganun. Naghahanap tayo ng mga naging problema, bakit tayo binaha, flood control, etc. Sa larangan po ng Department of Transportation, tingnan ho natin, umaandar ho ang ating mga tren. Napaandar ho natin, hindi ho na total shutdown ng mga airports.
nanumbalik na po ang ating mga pier, ang mga ports natin. So tingnan mo natin, many of our transport systems umaandar po in place at madaling nanumbalik ang operations. Tingnan mo natin yung positive nung nakaraang disasters natin. Okay. Yun lang, Ben. Okay. So maraming salamat, Sir Johnny. Talagang dumayo ka pa talaga dito sa aming studio, ha? Thank you. Kahit na medyo may mga baha-baha pa rin. Si Sir Johnny Gesmundo, ang Executive Assistant to the Transportation Secretary ng Department of Transportation. Mamaya po sa ikalawang bahagi, makasama naman natin si Attorney Nancy Germay N. Cajes, Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC, Regional Adjudication Branch, HSAC RAB 12 via Zoom sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sini na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Sona 2024. Ating narinig mga pinapangarap para sa Pilipinas. Our employment rate has increased to 95.9%. We also saw a significant increase in high-quality jobs. Underemployment too has decreased from 11.7% in May of 2023 to 9.9% today. This is our lowest number since 2005. Para sa bawat Pilipino, For consecutive years, we have prioritized an increase in budget for the inclusive development of Filipinos, not just in food, nutrition, and health, but even more so in education and training. pagpuprotekta sa ating kapakanan at karapatan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtatanggol at pagmamahal sa ating bayan. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. President Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sona 2024. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Congratulations sa lahat ng student athletes na pambato ng kani-kanilang reyon na lumahok sa Palarong Pambansa 2024 na ginanap sa Cebu City mula July 11 hanggang July 16. Mula sa inyong pangmalakasang paghahanda, buong pusong paglaban at patas na pagtanggap sa resulta ng mga laro, kayo ay nagpakita ng tunay na katangian at tatak ng manlalarong Pinoy. May medalya man o wala, kami ay inyong pinahanga. Muli, congratulations sa inyong lahat. Isang pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programa dito sa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ngayon. Pero bago dun sa ikalawang bahagi natin, meron muna tayong sitwasyon sa provincial capital ng Bulacan. Kaugnay po sa nakatakdang situation briefing
na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At ang detalye po nito mula sa ating kasama na si Alvin Baltazar. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Alvin? Yes, Ben, magandang umaga. Ito na ang ika-4 na situation briefing na pangangasiwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay pa rin ang patuloy na pagmamonitor ng Pangulo sa kalagayan ng mga residente at mga lugar na naapektuhan ng bagyong Karina at ng Habagat. Kahapon, Ben, dalawang situation briefing yung pinangunahan ng Pangulo at ito ay yung sa lalawigan ng Rizal at saka sa Mauban, Quezon kung saan ay nagbigay ng kanilang update ang mga lokal na opisyales patungkol sa status ng mga apektadong residente at mga hakbang na ginagawa nila para mahatira ng mga ito ng kailangang tulong. Dito, Ben, sa situation briefing na gagawin sa Session Hall ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan ay tatlong gobernador ng tatlong lalawigan sa Region 3 ang inaasahan nating mag-uulat sa Pangulo. Ito ay sina Bulacan Governor Daniel Fernando, ganoon din si Pampanga Governor Dennis Pineda at saka si Bataan Governor Enrique Garcia III. Pero ang nakikita lang natin sa ngayon, doon sa mga nabanggit nating gobernador, kadarating pa lamang nitong si Bataan Governor Enrique Garcia III at ang nakikita natin dito sa hanay naman ng opisyales ng Bulacan ay yung kanilang vice-gobernador, si Vice Governor Alex Castro. Pero wala pa rin si Pampanga Governor Dennis Pineda. Ang Pangulo ay sasamahan ng ilang mga miyembro ng gabinete at ang nakita natin dito sa table, yung kanilang mga nameplates ay darating dito sina DPWH Secretary Manuel Bonoan, si DOTR Secretary Jaime Bautista, ganoon din naman si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. 9:30 supposed to be ang nakatakdang oras ng situation briefing pero hindi lamang natin alam, Ben, sapagkat mukhang nakaschedule din naman ang Pangulo ng aerial inspection. So lilibutin niya yung Bataan, Pampanga at saka Bulacan. Hindi lamang natin alam kung ano yung mauuna, yung situation briefing ba o yung aerial inspection sa mga napagit nating lalawigan. Just to say, Ben, nakaabang tayo dito sa may session hall ng provincial government ng Bulacan para sa inaasahan nating situation briefing na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Babalik tayo mamaya, Ben. Wala pa rin dito sa lalawigan ng Bulacan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat kay Alvin Baltazar mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, via Zoom, makakasama natin sa ating programa sa second half. Katulad ng binanggit natin kanina, si Attorney Nancy Germay N. Cajes, Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 12. Okay, Attorney Nancy, maganda umaga. Hello po, Ma'am Ben. Magandang umaga po at sa lahat po ng mga viewers and listeners ng inyong programa, magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita na naman sa HAC sa inyong programa. Okay, Attorney Nancy, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung rights and recourse of buyers when he fails to pay installments, no? Yung karapatan. Yes po. At saka yung pwedeng gawin, no, ating mga buyers sakaling hindi sila makabayad doon sa kanilang installment. So, Attorney Nancy, tuloy-tuloy na tayo. Ano ba yung batas na maaring maging batayan, ano, tungkol dito sa pagbabayad ng isang buyer doon sa kanyang nabili, no, na unit? Ang batas po natin dyan, Ma'am Ben, ito po yung Republic Act 6552 o yung Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilala po siya bilang Maseda Law. Ito pong batas na ito ay naglalayon na protektahan po ang mga buyer ng real estates na nagbabayad ng
installment sa mga mapang-abusong kasunduan o kontrata. Sakop po nito yung mga transaksyon na may kinalaman sa pagbebenta or financing sa pamamagitan po ng installment sa pagbabayad ng isang residential real estate. Hindi po kabilang dito ma'am yan yung mga real estate gaya ng commercial at industrial. So, RA 6552 po ang batas niyan. Oh, so meron palang gano'n, ano, yung mga mapang-abusong kasunduan o kontrata? Yes. Opo, onerous contract po. Ano usually yung nakikita natin pagka yung gano'n, yung mga mapag-abusong kasunduan at kontrata na yan? Yun pong lumalabag sa mga provisions ng RA 6552 na like for example, nakabayad na ng at least 2 years or less than 2 years. Minsan po hindi na po binibigyan ng mga palugit o grace period. Pero po sa batas ng RA 6552, may karapatan o recourse po si buyer. Oh, okay. So dapat makita natin ano yung mga kontrata ninyo, yung mga agreement ninyo, yung mga Yes po. kasunduan na 'yan. Dapat siguro talagang babasahin natin ng husto, no, kung tayo yung mga bibili. Yes po, kasi po pinaghirapan po natin ng pera yon. So dapat po ating punain, ating basahin po talaga yung mga kontrata. Kasi po may mga kontrata minsan na yung maliliit na ang letra. So ayaw na nating basahin kasi nakakapagod. Pero po dahil pinaghirapan po natin yung pera natin, mas mabuti po na basahin at alamin po kung ano ang laman ng ating kontrata na pipirmahan. Yon. So, ulitin natin, Attorney Nancy, ito para lang dun sa mga residential real estate. Hindi kasama, Yes, sabi po. mo kanina, yung mga commercial at industrial. Pag sinabi ba natin commercial at industrial, so ano yung mga ito? Ay yung kaibahan po ng residential real estate, yun po yung mga subdivisions and condominiums. Other than that po, yun na po yung commercial at industrial. So, hindi po siya kabilang sa RA 6552. Okay, okay. So doon na, yung susunod na tanong natin, ano yung mangyayari, Attorney Nancy, no, sakali na magkaroon nga ng financial problem itong si buyer at hindi agad makakabayad kay doon sa developer o doon sa owner, doon sa project owner? Sa batas po ng Maseda Law, kung ang buyer po ay nakapagbayad ng installment na at least 2 years, Ma'am Beth, siya po ay mayroong dapat grace period o palugit para magbayad. Ang grace period po na ito ay katumbas ng 1 buwan or 1 month para sa 1 taon, kada taon po 1 year na siya ay nakapagbayad ng installment. Halimbawa po, Mang Bien, si buyer nakapagbayad na po ng 3 taon ng kanyang installment. So dapat po ang grace period na ibigay sa kanya o palugit is 3 buwan po na walang karagdagang interest. Pero Ma'am Bien, ito po ay may limitasyon. Ang karapatang ito ay ma-avail or ma-enjoy lamang ni buyer 1 beses sa bawat 5 taon ng kanyang kontrata at extensions kung meron man. Oh, sa So, yun po bawat ang 5 taon ba, karapatan, Attorney yes. Nancy? Yes, ma-avail or ma-enjoy po ni buyer sa bawat 5 taon maka-enjoy si buyer o ma-avail niya itong karapatan na ito na grace period sa 5 taon po ng life ng kontrata niya. So dapat kung at least 2 years na nabayad ni buyer, may grace period po siya na 1 month kada 1 year po pagbayad ng installment niya. Ayun, okay. So yung magkano usually ang ibinabayad, Attorney Nancy, dun sa installment? Kapag halimbawa nagkaroon nga ng problema. Yung pong, di pa ba magbabayad po tayo ng monthly installment. So kung hindi po makapagbayad kasi magka-financial problem yung si buyer, so may dapat palugit yung cash po na binabayaran natin. Kasali po dyan, Ma'am Yen, yung sa computation, yung mga down payments sa pag-compute ng grace period. So i-compute po yan lahat. Tapos kung ilang years po nagbayad si buyer, kung lumampas po siya sa at least 2 years, so may palugit po siya na 1 month every 1 year na bayad. Okay. Kung magkano yung binabayad niya dun sa installment? Yes po. Yes, monthly installment po. Okay, okay. So, ang tanong, nasusunod na tanong naman, paano naman daw kung less than 2 years lang? Less than 2 years lang nakapagbayad ng installment si buyer.
ano yung may grace period din ba? Yes, may grace period po yung binigay si Maceda Law kay buyer. Kung less than 2 years po siya, dapat po bigyan siya ni seller or developer ng grace period na hindi bababa sa 60 days mula po sa araw ng due date ng installment na dapat magbayad siya. Kung mabigo po si buyer na magbayad within that grace period, maari na pong kanselahin ni seller or developer yung kontrata. Pero Ma'am Ben, hindi po ito automatic na magkansela. Dapat po mag-issue si seller or developer ng notice or demand of cancellation of contract or notice of rescission of contract, at dapat po bigyan si buyer ng 30 days pa mula sa pagtanggap niya ng demand of cancellation. Dapat may 30 days po siya bago ang actual na pagkansela po ng kontrata. Ayun. So, ulitin natin, Attorney Nancy, dapat merong 30 days, so 30 araw mula nang matanggap ni buyer yung notice of cancellation ng kontrata. Ito'y maaring palugit sa kanya. May grace period po siya na hindi bababa sa 60 days, Ma'am Ben. Tapos po, kung hindi na makapagbayad si buyer, pwede na pong kanselahin after the 60 days. At least 60 days. Kapag hindi na po nakapagbayad talaga si buyer after the 60 days, the grace period, pwede na pong kanselahin ni developer or seller yung kontrata. Pero, yung sabi po na batas natin, dapat bigyan pa ng another 30 days si buyer from the time na natanggap ni buyer yung notice of cancellation ng kanyang kontrata. Yun. So, bukod dun sa 60 days, may another 30 days pa ulit siya pagkatapos na matanggap yung notice of cancellation. Yes po, ma'am. Yun. So, ngayon, maibabalik ba ang binayad ng buyer? Yung mga binayad ng buyer sakaling makansela na ni developer yung kanyang kontrata? Kung ikansela po ng developer o your seller, Ma'am Ben, yung kontrata, dapat po i-comply ni developer o ni seller yung mandatory twin requirements. From the word itself po, mandatory twin requirements, sabi ba ng Maceda Law. Ito po yung isa. First requirement po, nararapat po na i-refund ng seller or developer ang naibayad na cash surrender value ng buyer. Ito pong cash surrender value ni buyer ay katumbas po ito ng 50% sa kabuuang nabayad po ni buyer. Kabilang na po doon yung down payments and mga other options. Kung higit na po sa 5 taon ang pagbabayad ni buyer, may sinabi po yung batas natin, may karagdagang 5% or 5% sa bawat taon po na maaring ibalik sa kanya. Ang ngunit po, Ma'am Bien, hindi dapat sumobra sa 90% yung mabalik na cash surrender value. Halimbawa po, Ma'am Bien, nakapagbayad na po si buyer ng 6 years. So, sobrang 5 taon na po yan. So, aside from the 50% po, may additional na 5% pa si buyer. So, dapat ang cash surrender na matatanggap ni buyer is 55% na. Kung 7 years na po siyang magbabayad, dapat 60% na po ang matanggap na cash surrender value ni buyer. Pero again po, hindi po dapat sumobra sa 90% na kabuuang nabayad ang matanggap na cash surrender value. Isa po yun sa requirement. Ang pangalawang requirement So, po, pinaka-maximum, Attorney Nancy, ay 90%. 90. Yes po, ma'am. 90% po. Hindi dapat sumobra dyan sa 90%. Yung pangalawa naman po requirement, Ma'am Bien, na mandatory is yung sinabi ko po kanina na dapat mag-issue ng si seller or developer ng notice of cancellation or demand for rescission ng kontrata na dapat notaryado po yun, Ma'am Bien, yung mga notice of cancellation and demand for rescission. So, as I said earlier, yung actual po na cancellation ng kontrata ay dapat po after 30 days sa pagtanggap again ni buyer ng notice or demand for cancellation ng kontrata. Ayun, So, yun po. okay. Dapat Paano sunod po naman yung dalawa. daw, Attorney Nancy, kung sakali nagbanta ang seller o developer ng isang housing unit na kakanselahin yung kontrata dahil umano hindi nagbabayad ng monthly installment si buyer. Tapos, i-refund na lang daw ng seller o developer yung 50% ng total installment payments. Sabi naman daw ng buyer, hindi naman kasi daw
fully na-develop o fully developed at ayon yun sa kasunduan nila. So, ang tanong dito, tama ba ang seller o developer sa halimbawang ito? Mali po si seller developer, Ma'am Bien. Ang halimbawa pong ito hindi na po sakop ng Maseda Law. Ang batayan po nito is yung PD 957, yung regulating the sale of subdivision lots and condominiums, providing penalties and for violations thereof. So, kung mag-violate po si seller or buyer, si seller or developer, hindi po natapos yung kasunduan nila o walang development na nagagawa, maari po siyang si buyer po ay maari pong mag-demand ng full payment. Hindi na po yung 50%. Maari po siyang mag-demand ng full payment kasi po in default na po si developer or seller na hindi niya nagawa or na-develop yung project. Hindi na sunod yung license to sell. Kaya po, ang batayan po is 957 at hindi na po yung Maseda Law. Ayun. So may iba pa palang batas na pwedeng gamitin sa mga iba-ibang mga kondisyon ng Yes dito sa po. pagitan ng developer at saka ng buyer pala, Attorney Nancy? Yes po. Yun. Okay. So, naku, wala na tayong masyadong oras. Pero Attorney Nancy, baka meron kang gustong ibigay na mensahe dun sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga buyer natin sa mga real estate na nagkakaroon ng mga ganitong problema. Yes, maraming salamat po, Ma'am Bien. Sa lahat po ng mga buyers natin, maging mapagmatsyag po tayo. Dapat basahin po talaga natin yung mga kontrata natin. Kasi minsan nakapagod na po tayong basahin yun, especially kung maliliit na po yung letra. Pero po, dapat po nating malaman o dapat po nating remind ang ating self na pinaghirapan po natin yung pera natin. So, dapat yung mga investment natin, dapat po pangalagaan at bantayan po natin. So, sana po sa lahat ng mga buyers na may mga problema, na mga ganito, huwag po kayong mahiya na tumawag or call po or mag-message lang po sa HSAC. Meron po kaming telephone number doon po sa central office namin. Ito po yung sa 0917-837-5380 or for those who are residing in Region 12 sa Sorsogon, ito po yung contact number ng office namin, 083-822-0630 or yung mobile po number namin na 0964-744-5997 or maaari po kayong mag-email. Kung mas gusto niyo pong mag-email, maaari po kayong mag-email sa info@hsac.gov.ph or visit our HSAC's FB page o yung website po namin na www.hsac.gov.ph. Maraming salamat po, Ma'am Ben. Maraming salamat din, Attorney Nancy. Ayan, nakasama natin si Attorney Nancy Germay Encajes, Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 12. Ayan, maraming salamat po, Attorney Nancy. Okay, so naku, wala na po tayong masyadong oras kaya maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong umaga at sa mga naging tagapakinig at tagapanood natin. Siyempre, maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa sa technical side kay Rolly Bumatayo at kay Julian Aliston. Sa production side, nakasama naman natin sina Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Ako pong muli si Ven Blones. Maganda umaga po, ang tabayanan, ang kalipunan ng mga balita, sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ni AJ Ignacio. Maraming salamat, maganda umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.